Hello, at welcome sa Cloudby Movie Recap. Sa pagsisimula ng pelikula, ang mundo ay nababalot ng katubigan hanggang sa lumitaw ang inang isla na nagngangalang Te Fiti. Hawak ng kanyang puso ang pinakadakilang kapangyarihan na nakilala na kayang lumikha ng buhay, at ito ay ibinahagi niya sa mundo. Ngunit ang iba ay nagsimulang hinanap ang puso ni Te Fiti, sapagkat sila ay naniniwala na makukuha nila ang dakilang kapangyarihan nito. Isang araw, isa sa kanila ang determinado makuha ang puso. Siya ay naglakbay sa dagat upang makuha ito. Siyang demigod ng hangin at karagatan, kaya niyang magpalit anyo bilang iba't ibang hayop at siya ay mandirigma, gamit ang makapangyarihang fishhook, at siya ay si Maui. Subalit matapos niyang makuha ang puso ni Te Fiti, ito ay nagsimulang ipanganak ang kakilakilabot na kadiliman. Habang papatakas si Maui, hinarang siya ng demonyo sa lupa at apoy. Nagsalpukan ang dalawa subalit si Maui ay naglaho sa kalangitan at ang mahiwagang fishhook at ang puso ni Te Fiti ay nawala sa karagatan. Ikinwento ng lola ni Moana sa kanila ang mga nangyari sa panahong nakalipas, sa pagpapatuloy niya ng kwento na ang kadiliman ay patuloy pa rin sa pagkalat at pag-ubos ng mga buhay sa iba't ibang isla. Ngunit darating ang araw na mahahanap ang puso ni Te Fiti ng isang tao na maglalakbay sa karagatan. Pagkatapos ay hanapin si Maui at ibalik ang puso ni Te Fiti na magliligtas sa lahat. Ang batang Moana lang ang natutuwa sa pakikinig ng kwento ng kanyang lola. Dumating ang ama niya na si Chief Tui na sinasabi sa mga bata na hindi totoo ang kwento tungkol sa kadiliman at sa mga halimaw. Subalit natakot ang mga bata nang bumaba ang mga telang may larawan ng mga halimaw. Gayunpaman si Moana ay hindi natatakot at nakita niya ang liwanag mula sa labas. Pumunta siya sa tabing dagat na tila siya ay hinihikayat na lumapit dito. Nakita niya ang isang batang pawikan na pinapaligiran ng mga ibon na nais itong kainin. Kumuha siya ng dahon at tinulungang makadaan ang pawikan hanggang sa makarating na ito sa karagatan. Maya-maya ang tubig dagat ay nakikipaglaro kay Moana. Pinakita ng dagat ang mga kabibe at isa-isa itong pinulot ni Moana. Isang berdeng bato ang ibinigay ng dagat sa kanya at ito nga ang puso ng Te Fiti. Nang marinig ng dagat na tinatawag si Moana ng kanyang ama, agad niya itong inihatid sa tabing dagat, subalit nabitawan ni Moana ang bato, dito nga ay kinuha na siya ng kanyang ama. Sinabi ni Moana na gusto niyang bumalik, ngunit sumagot ang kanyang ama na mapanganib ang dagat. Sa paglaki ni Moana, ang dagat ay tila hinihikayat siya na lumapit dito, at paulit-ulit din siyang pinagsasabihan ng kanyang ama na huwag siyang pupunta sa karagatan dahil ang nais ng ama niya na si Moana ang papalit sa kanya bilang pinuno ng kanilang nayon balang araw. Dinala siya ng kanyang ama sa sagradong lugar sa taas ng bundok kung saan tinatawag niyang lugar ng mga pinuno. Sinabi niya kay Moana na kung dumating ang araw na inilagay na niya ang bato sa itaas ng mga nakapatong na bato, siya na ang mamumuno sa isla at siya ang kinabukasan ng mga tao sa nayon. Dumating ang araw ng seremonya ng pagluluklok kay Moana bilang isang chief ng kanilang nayon. Habang siya ay naglalakad nakita niya ang kanyang lola sa tabing dagat na nagsasayaw, ngunit pinili na ni Moana kung ano ang nakatadhana sa kanya. Isang araw, ipinaalam kila Moana ng mga tao na ang kanilang pagkain ay nagkaroon ng kakaibang sakit, tulad ng buko na nagkaroon ng itim ang laman nito, at ipinalam sa kanila ng mangingisda na wala silang nahuli ni isa sa kanilang kulungan. At sinabi ng mangingisda na wala silang mahuli kahit saang bahagi ng karagatan. Tinanaw ni Moana ang karagatan, sinabi niya na mangisda sila sa labas ng bahura ng karagatan kung walang isda sa loob. Ngunit hindi sinang-ayunan ni Chief Tui si Moana, dahil sila ay may patakaran na walang pupunta sa bahura ng karagatan. Sumagot si Moana na luma na ang patakaran na iyon at sa palagay niya maaari na mangisda sa buong karagatan. Nagalit ang ama niya dahil ang patakaran nila ang nagpapanatili sa kanila ng ligtas sa kapahamakan. Umalis si Chief Tui at sinabi sa kanila na walang pupunta sa bahura. Dito nga ay ikinwento ng kanyang ina na tulad din si Moana ng kanyang ama. Ang magkaibigan ay naglayag sa gabi. Habang sila ay papatawid sa bahura bigla na lamang nagkaroon ng pagkidlat at alon na sinlaki ng bundok, kung saan ang matalik na kaibigan ng kanyang ama ay namatay nang hindi niya ito mailigtas. Dito na nauunawaan ni Moana kung bakit nalang ganun kahigpit ang kanyang ama sa kanya at sa iba. Dito nga ay tinanong niya ang kanyang lola kung ano ang mga nalalaman nito sa nakaraan. Dinala siya sa isang sekretong lugar kung saan matatagpuan ni Moana ang kasagutan. Pinasok niya ang lagusan at nakita ang mga naglalakihang mga bangka doon. Pinalo ni Moana ang tambol at biglang lumabas ang apoy sa mga ilawan. Nakita niya ang mga larawang naiguhit. At pinapakita dito ang masasayang tao na naglalayag na kanilang mga ninuno. Sa kanilang paglalakbay nahanap nila ang isla, na kanilang tirahan.
si Moana ay masayang sinisigaw na sila ay mga manlalayag palabas ng kuwebo. Tinanong niya ang kanyang lola kung bakit huminto sila sa paglalayag. Sumagot ito na si Maui ang dahilan. Simula nang makuha niya ang puso ng inang isla, nagising ang kadiliman at nagsilabasan ang mga halimaw sa karagatan, dahil dito napilitan sila na huminto para protektahan ang mga tao, at ang chief sa nakaraan ay pinahinto ang paglalayag hanggang sa makalimutan kung sino talaga sila. Binigay kay Moana ang berdeng bato at sinabi ng kanyang lola na pinili si Moana ng karagatan. Nagpakita muli sa kanya ang tubig na inaakala niya na panaginip lang ito dati. Pinakita kay Moana ang bituin at tila fish hook at sinabi na nasa baba ng hook matatagpuan ni Moana si Maui. Ang mga tao sa nayon ay nagkaroon ng malaking problema dahil sa pagkasira ng kanilang tanim na pagkain at pagkawala ng mga isda. Habang naghahanap sila ng solusyon, dumating si Moana na sinasabi na alam niya kung papaano maililigtas ang kanilang isla at natuklasan niya na sila ay manlalayag dahil sa nakita niyang mga malalaking bangka. Hinikayat niya ang iba na maglakbay at hanapin nila si Maui. Galit na galit ang chief at sinabi na dapat matagal na niyang sinunog ang mga bangka na iyon. Pinigilan siya ni Moana at sinabi na kailangan nilang hanapin si Maui at maibalik ang puso ni Te Fiti. Galit niyang kinuha ang puso at inihagis na sinabi na isa lamang itong bato. Sa paghahanap niya ng bato natagpuan niya ang tungkod ng lola niya, tinawag sila ng isang lalaki at sinabi na may nangyari sa kanyang lola. Dito nga ay nadatnan nila na nakahiga at mahina na ito. Sinabi ng kanyang lola na umalis na ito. Kahit labag sa puso ni Moana iwan ang kanyang lola, sinunod pa rin niya ang bili nito na hanapin si Maui at ibalik ang puso ni Te Fiti. Dali-dali siyang kumuha ng pagkaing babaunan, nakita siya ng kanyang ina na agad siyang tinulungan kumuha ng mga kailangan nito. Niyakap niya ang kanyang ina at nagpaalam na siya. Habang siya ay nakasakay sa bangka, isang malakas na hangin ang patungo sa kanya mula sa kinaroroonan ng kanyang lola, lumabas ang nagliliwanag na pagi sa dagat, sinundan niya ito hanggang sa malampasan niya ang malalakas na alon at matawid ang bahura ng karagatan. Kinabukasan, habang naghahanda siya ng kanyang sasabihin kapag nakita niya si Maui, nakarinig siya ng tunog kung saan nakita na naroon ang alaga nilang manok na si Heihei. Isang gabi, dahil sa pagkakatulog hindi na malayan ni Moana na maling direksyon na ang kanyang tinutungo. Sa pagliko ay aksidenteng tumaob ang bangkang sinasakyan niya, ngunit ang isa pang problema ay ang pagdating ng malakas na bagyo. Kinabukasan, nagising si Moana sa isang isla, nakita niya ang mga guhit na hugis hook at sa palagay niya nandoon si Maui, na may palatandaan ng araw nang itinagal niya sa isla. Dito nga ay binuhat ni Maui ang bangka at sinabi na makakaalis na siya sa isla. Nagulat ito nang makita niya si Moana at agad na binitawan ang bangka. Habang nagpapakilala si Moana palagi siyang ginugulo ni Maui, binigyan niya ng autograph sa pag-akala na tagahanga niya si Moana. Ngunit nagalit ito at sinabi na hindi siya bayani niya, at naroon siya para samahan siyang ibalik ang kinuha niyang puso ng Te Fiti. Dito nga ay umawit si Maui at hindi na maalayan ni Moana siya ay nilinlang at ikinulong sa loob ng kuweba. Gumawa ng paraan si Moana na makaalis, gamit ang rebulto tinalo niya ang butas sa taas hanggang sa siya ay makalabas. Hinabol niya si Maui ngunit sa pagtalo niya ay hindi siya umabot, tinulungan siya ng tubig at mabilis siyang dinala sa kanyang bangka. Nagulat si Maui na tinutulungan si Moana ng karagatan. Pinakita ni Moana ang puso ng Te Fiti at nakikita niya na natatakot si Maui dito. Sinabi ni Maui na dahil sa bato na ito tumalsik siya at nawala ang kanyang hook, at isa itong sumpa at hindi puso. At kung hindi ni Moana ilalayo ang bato hahanapin sila ng iba't ibang mga nilalang upang makuha ito. Sinigaw ni Moana ang tungkol sa puso ni Te Fiti. Sinubukan siyang pigilan ni Maui subalit dumating ang mga pirata na tinatawag na Kakamora. Sila ay maliliit ngunit mapanganib na mga nilalang. Inatake sila ng mga ito at nahulog ni Moana ang bato at agad na nilunok ni Heihei ito at siya ang kinuha ng piratang nyog. Sinabi ni Moana na kailangan nilang makuha si Heihei. Mabilis na pinaliko ni Maui ang bangka at tumalon si Moana sa barko ng pirata. Nilabanan niya ang mga ito at hindi nagtagal na iligtas niya ang manok at nakuha ang bato. Kinuha niya ang lubid na may sibat at ibinato ito sa bangka nila upang makapunta sa kanyang bangka. Nang sila ay napalibutan mabilis na pinatakbo ni Maui ang bangka hanggang sa sila ay makatakas mula sa mga pirata. Dito nga ay hinikayat ni Moana si Maui na maging bayani, subalit sinabi ni Maui na ganap na siyang bayani. Sumagot si Moana hindi na siya bayani mula nang kinuha niya ang puso ng Te Fiti, ngunit kung maibabalik niya ito magkakaroon siya ng mga tagahanga na sinisigaw ang kanyang pangalan na kikilalanan siyang bayani ng lahat. Napangiti si Maui subalit hindi nila matatalo ang kadiliman na si Teika kung wala ang kanyang hook.
Sumagot si Moana na kukunin nila ang Hook at pagkatapos ay talunin si Teika at ibalik ang puso nito, dahil dito napapayag ni Moana si Maui sa kanilang misyon. Dito nga ay natagpuan nila ang matayog na bundok, inakyat nila ito at isang malaking lagusan ang lumabas matapos magsagawa ng pagsasayaw ni Maui. Tumalon sila sa loob at bumagsak sila sa tubig at maya-maya ay napunta sila sa isang lugar kung saan naninirahan ang mga halimaw. Natagpuan nila ang Hook ngunit natuklasan ni Maui na isa itong patibong. Kaya pinagsuot niya si Moana ng mga makikintab na kabibe, hindi nagtagal lumitaw ang higanteng nilalang na mahilig sa makikintab, subalit nalaman niyang tao si Moana, maraming pagsubok ang ginawa nila upang makuha ng tuluyan ang Hook, nilinlang ni Moana ang nilalang nang ibato niya ang bato na nais makuha nito, tinulungan niya si Maui at gamit ang paglabas ng malakas na pressure ng tubig, nagawa nilang matakasan ang halimaw. Ngunit hindi makontrol ni Maui ang kanyang kapangyarihan sa Hook. Dahil dito ang pagpapalit niya ng anyo ay hindi tumutugma sa nais nito maging, tulad ng maging pating na kalahating tao. Dahil sa hindi magamit ni Maui ng maayos ang kapangyarihan ng Hook, ibinunyag niya kay Moana na siya ay pinanganak na may dugo ng tao, dahil dito itinapon siya ng kanyang ina sa karagatan, ngunit natagpuan siya ng Diyos at ibinigay sa kanya ang Hook na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan, at pinangalanan siya bilang Maui, binigay niya ang lahat ng pangangailangan ng tao upang siya ay magustuhan nila. Dahil doon kinuha niya ang puso ng Te Fiti para sa mga tao subalit hindi ito naging sapat. Tinagaan ni Moana ang lungkot na nararamdaman ni Maui. Dahil sa mga sinabi ni Moana, sinubukan muli ni Maui na gawin ang pagpapalit anyo kung saan nagawa na niya ito ng maayos, ang lahat ng nais niyang maging hayop ay nagawa na niya, dahil dito nagbalik muli ang tiwala ni Maui sa kanyang sarili. Narating na nila ang kinaroroonan ng Te Fiti, binigay ni Moana ang bato kay Maui. Agad na nagpalit anyo siya bilang ibon at lumipad papunta sa isla, hinarap niya ang Teika ngunit ang bawat paglapit niya ay humantong sa pagkatalo niya, hindi sumuko si Moana at naglayag siya upang pasukin ang isla, sinubukan siyang pigilan ni Maui at bigla silang inatake ng Teika, ginamit ni Maui ang Hook niya laban sa nilalang, subalit humantong ito sa pagtalsik nila sa malayong lugar, at ang Hook ni Maui ay nasira dahil sa pag-atake, nagalit si Maui at sinabi na hindi na siya babalik. Sumagot si Moana na kailangan pa nilang ibalik ang puso ni Te Fiti, ngunit ang Hook ni Maui ay tuluyan ng masisira sa isang pag-atake na lamang. Sinabi ni Maui kung wala ang Hook wala siyang kwenta, nagtalo sila tungkol sa nangyari, at sinisisi nila ang bawat isa kung bakit sila naririto. Sinabi ni Maui na mali ang karagatan sa pagpili kay Moana. Nagpalitan niyo siya bilang ibon at lumipad at iwanan si Moana. Kinausap ni Moana ang karagatan at sinabi na maghanap na lamang ito ng iba dahil hindi siya ang taong pinili nito. Binigay niya ang puso at ito ay nahulog sa kailaliman ng karagatan. Habang malungkot at umiiyak, nagpakita ang espiritu ng kanyang lola at agad na niyakap ito ni Moana. Sinabi niya sa lola niya na hindi niya nagawa ang kanyang misyon, sumagot ang lola niya kung handa na siyang bumalik ay hindi niya ito hahadlangan. Nais na sana ni Moana bumalik subalit nararamdaman niya na kailangan siya ng karagatan at ng mga tao sa isla, dahil sa pagmamahal niya sa kanila. Nagpakita sa kanya ang espiritu ng mga ninuno niya, dahil dito nagpasya si Moana na bumalik sa isla upang harapin ang Teika. Kinuha niya ang bato sa kalaliman ng karagatan. Dito nga ay nakabalik na siya sa isla, hinarap niya ang Teika at gumawa ng paraan upang makapasok sa loob ng isla, nalinlang niya ang Teika at nakapasok siya sa loob. Ngunit dahil sa pag-atake ng Teika tumaob ang bangka niya, at habang ibinabalik niya sa pagkakaayos ang bangka dumating si Maui upang protektahan si Moana. Gamit ang kapangyarihan ng Hook nagpalit anyo si Maui ng iba't ibang hayop upang magkaroon ng pagkakataon si Moana makapunta sa gitna ng isla. Inatake ng Teika si Moana at agad siya tinulungan ng karagatan upang mabilis na makatawid. Dito nga ay kinuha ni Maui ang kanyang Hook upang pigilan ng Teika sa pag-atake nito kay Moana. Ibinigay niya ang huling atake dito na nagsanhi ng malakas na impact, subalit ang kanyang Hook ay tuluyan ng nasira. Sa taas ng isla ay nakita ni Moana na wala doon ang Te Fiti, dahil dito napagtanto niya na ang nagbabagang nilalang ay ang Te Fiti, at nakita niya sa dibdib nito ang spiral kung saan ilalagay ang puso nito. Nang aatakehin na ng halimaw si Maui, ipinakita ni Moana sa Teika ang puso nito na nagpahinto sa kanya. Inutusan ni Moana ang karagatan na patawirin ang Teika, nahati ang karagatan sa gitna at mabilis na pumunta ang Teika kay Moana. Nang magkalapit sila nakikita ng Teika na mabuting tao si Moana dahil dito siya ay huminto at sinabi ni Moana na alam niya kung sino talaga ito.
hinayaan niya si Moana na ilagay ang puso sa spiral, kung saan lumabas ang totoong anyo nito na pinapakita na siya ang Te Fiti. Ibinalik niya ang tunay na ganda ng isla sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan na ang mga halaman ay yumabong. Kinuha ng Te Fiti ang dalawa at humingi ng tawad si Maui sa hindi makatwirang pagkuha ng puso nito, dahil dito ibinigay ng Te Fiti ang hook na bago na tila walang nangyari. Masayang tinanggap ito ni Maui at nagpasalamat siya dito. Binigyan siya ng bagong bangka sa pagbalik ni Moana, at sa oras ding ito muling humiga ang Te Fiti upang bumalik sa kanyang pagtulog. Bago magpaalam sa isa't isa, inilagay ni Maui ang bagong tattoo na kamukha ni Moana sa kanyang dibdib na nagsisimbolo ng kanilang pagkakaibigan. Ang halaman sa isla ay muling bumalik sa dati at ang lahat ay naging maayos na. Sinalubong ng mag-asawa ang kanilang anak sa tabing dagat, niyakap nila ang bawat isa, nagpasalamat ang lahat ng tao. Sa tagumpay na nagawa ni Moana para sa kanila, muling ibinalik ni Moana ang paglalayag sa kanilang buhay at siya ang nagturo sa kanila, at masaya silang magkakasama sa paglalakbay sa karagatan. Nagsisimula ang pelikula sa paglalakbay ni Moana sa karagatan upang maghanap ng iba pang taong tulad niya na may koneksyon sa dagat. Habang nawawala na siya ng pag-asa na makahanap ng kahit sino, nakatagpo siya ng isang sinaunang artifact na sa tingin niya ay iniwan ng mga taong hinahanap niya. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa kanyang isla, kung saan sinalubong siya ng buong nayon, kabilang ang kanyang ama. Tinanong siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Semeo kung ano ang dala niya para sa kanila. Ipinakita ni Moana ang artifact, ngunit hindi ito nagustuhan ng batang babae. Upang ipaliwanag ang kahalagahan nito, dinala niya si Semeo sa yungib ng kanilang mga ninuno upang ipaliwanag ang kasaysayan ng kanilang lahi bilang mga tagahanap ng daan. Sinabi niya na dito niya natuklasan na isa siyang wayfinder, tulad ng huling dakilang manlalakbay na si Tautaybiusa. Ipinahayag ni Taybiusa na bago ninakaw ni Maui ang puso ni Te Fiti, napilitan ng kanilang mga tao na tumigil sa paglalayag. Naniniwala siya na kung maiuugnay nila ang kanilang isla sa iba pang tao sa karagatan, makakamit nila ang mga kamanghamanghang bagay. Sinabi ni Moana sa kanyang kapatid na bilang susunod na wayfinder, responsibilidad niya ngayon na ipagpatuloy ang sinimulan ni Taybiusa. Ngunit sinabi ni Semea na dapat kunin na lang ni Moana si Maui upang ipagpatuloy ang misyon upang manatili silang magkasama. Hindi nila alam na sa malayo, lumipad si Maui patungo sa isang hindi kilalang destinasyon, kung saan nakatagpo niya si Matangi, ang diyosa ng bagyo at tagapagpatupad ni Nalo. Hiniling ni Maui kay Matangi na buksan ang tarangkahan ng isla, ngunit tinukso siya nito at tinanong kung muli siyang makikipagtulungan kay Moana upang talunin si Nalo. Pinilit ni Maui na hindi siya nagmamalasakit kay Moana, ngunit sinabi ni Matangi na hindi na niya ito mapoprotektahan, dahil kasangkot na rin ito sa laban, gusto man niya o hindi. Samantala, sa Motunui, nagdaos ng isang handaan bilang paggalang kay Mona matapos siyang hirangin bilang bagong Kai. Pagkatapos ng kasiyahan, pinangunahan ng kanyang ama na si Punong Tui Aliki ang seremonya ng Kava, kung saan tinanggap ni Moana ang kanyang titulo bilang punong manlalakbay. Biglang tumama ang kidlat sa bubungan, at biglang napunta si Moana sa isang pangitain. Nakita niya ang sarili niya sa isang bangka kasama si Taybiusa, na sinusubukang maglayag sa gitna ng isang malakas na bagyo. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, tumaob ang bangka dahil sa matataas na alon, at nalunod si Moana sa dagat. Ilang sandali ang lumipas, nagising siya sa Motunui, ngunit kakaiba ang anyo ng isla tila wala nang nakatira rito. Habang iniisip niya kung nasaan ang kanyang mga tao, lumitaw si Taybiusa at sinabi na ganito ang magiging kinabukasan ng kanyang bayan kung hindi niya maibabalik ang koneksyon ng mga tao sa karagatan. Ngunit ang kanilang ina ang nagsabi na ang kanilang mga ninuno mismo ang pumili kay Moana para sa misyon na ito. Sa likuran nila, narinig ni Semea ang usapan at nalungkot nang malamang aalis muli si Moana. Pinaginhawa naman siya ng kanilang ama at sinabing siya na ang mag-aalaga kay Semea habang nililigtas muli ni Moana ang kanilang nayon mula sa madilim nitong hinaharap. Kinagabihan, pinag-isipan ni Moana ang kanyang desisyon at napagtanto niyang kailangan niyang sundan ang bulalakaw. Kinaumagahan, nakumbinsi siya ng kanyang ina na kailangan niya ng kasama sa kanyang paglalakbay. Kaya naman, kinuha niya ang isang dalubhasang manggagawa ng bangka na si Loto, na siyang gumawa ng kanong gagamitin nila.
Sumunod, kinausap niya ang kanilang pinuno ng mga magsasaka na si Kiki upang tulungan silang magtanim ng pagkain sa kanilang paglalayag. Sa huli, lumapit siya sa isang lumang larawan ni Maui at tinanong kung tutulungan siyang muli sa misyon. Ngunit sa halip na si Maui, isang batang lalaki na nagngangalang Moy ang lumapit sa kanya. Kamukha ito ni Maui at kasing lakas din niya. Sa ganitong paraan, nabuo na ang kanyang pangkat at handa nang umalis si Moana. Matapos magpaalam sa kanyang pamilya, ipinakita niya kay Semea na kaibigan nila ang dagat, na bumukas upang bigyang daan ang kanilang paglalakbay. Dahil dito, nakumbinsi si Semea na ligtas siyang makakabalik. Ibinigay niya kay Moana ang isang bituin dagat bilang pangako na muling magkikita sila. Samantala, si Maui, na nahuli ni Matanji, ay nakabiting patiwarik sa kailaliman ng dagat, malayo sa kanyang mahiwagang kawit. Sinubukan niyang gamitin ang mga isda upang maabot ito, ngunit nabigo ang kanyang plano. Biglang lumitaw si Matanji at sinabing hindi na siya makapaghintay sa pagdating ni Moana upang sagipin siya. Habang nasa karagatan, nahirapan si Moana na pakalmihin ang kanyang pangkat habang nahaharap sila sa malalakas na alon. Upang maibsan ang kanilang kaba, inawit niya ang isang kanta, na naging epektibo sa pagpapatahimik sa kanila. Habang lumilipas ang mga araw at gabi, patuloy nilang sinundan ang bulalakaw, hanggang sa isang araw, bigla itong sumabog. Sa simula, sinubukan ni Moana na manatiling kalmado, iniisip na bahagi lamang ito ng plano. Ngunit nang magsimulang mawala sa kontrol ang kanilang bangka, nagsimula siyang mataranta. Iniutos niya kay Moy na gamitin ang mga sagwan upang itama ang direksyon ng bangka, ngunit sinabi ni Loto na hindi ito ang dahilan. Ang dagat mismo ang nagtataboy sa kanila sa ibang direksyon. Ngunit hindi nagtagal, huminto rin ang kanilang pag-ikot. Doon nila napansin ang isang bagay sa di kalayuan. Masayang nagsimula sina Moy at Kiki na magdiwang, iniisip na narating na nila ang Motofeto. Ngunit nang marinig ni Moana ang isang pamilyar na tunog, napasigaw siya upang balaan ang kanyang mga kasama, napaligiran sila ng mga piratang nyog na tinatawag na kakamura. Akala ni Moana ay aatakihin sila ng mga kakamura, ngunit sa halip, nagsimulang umatras ang mga ito. Biglang bumukas ang isang dambuhalang higanteng kabibe sa likuran nila at nilamon ang isa pang barko. Mabilis na kumilos si Moana at sinubukang iliko ang kanilang bangka, ngunit napagtanto niyang napakalakas ng agos. Itinali niya ang kanilang bangka sa barko ng kakamura at hinayla ito palayo sa panganib. Ngunit hindi ito nagtagal, dahil binaril sila ng mga kakamura ng mga lasong palaso, dahilan upang mawalan sila ng kakayahang gumalaw. Kinuha ng mga pirata ang kanilang bangka at ginamit ang mga nyog upang ipahayag ang kanilang mensahe. Si Moy ang nakabasa ng mensahe, ang isla ng kakamura ay nasa parehong dagat kung nasaan ang Motofeto. Nang hatiin ni Nalo ang karagatan upang pahinain ang mga tao, nawala ang kanilang koneksyon sa kanilang tahanan. Ngunit hindi sila sumuko at sa kanilang paghahanap ng daan pabalik, nakatagpo nila ang dambuhalang kabibe, dahilan upang isipin nilang hindi na sila muling makakauwi. Napagtanto ni Moana na sinusubukan lamang nilang bumalik sa kanilang tahanan. Kaya nang humingi ng tulong ang mga pirata upang talunin ang dambuhalang kabibe, pumayag siya. Bilang kapalit, nangako silang tutulungan siyang hanapin ang Motofeto. Si Loto ang nakaisip ng isang matalinong plano. Gagamitin nila ang lason mula sa kanilang mga palaso upang talunin ang dambuhalang kabibe. Sa ganitong paraan, sama-sama nilang hinarap ang halimaw sa kailaliman ng dagat. Ngunit mabilis na nawalan muli ng kontrol si Moana sa kanilang bangka. Sa huli, isang piratang nyog na nagngangalang Koto ang tumalon sa kanilang sasakyan at ginamit ang lason laban sa dambuhalang kabibe, na nagligtas sa lahat. Bago lumubog ang kabibe, pinutol ni Koto ang lubod na nag-uugnay sa kanilang bangka sa barko ng kakamura, dahilan upang mahulog sila sa lungga ni Matanji. Sa kanilang pagkagulat at tuwa, natagpuan nila si Maui na nakatali rin doon. Nang sa wakas ay mapalaya siya, napansin niyang wala si Moana. Samantala, nagising si Moana at natuklasang mag-isa siya, ngunit hindi nagtagal, lumitaw si Matanji sa harapan niya. Ipinahayag ni Matanji na siya mismo ay biktima rin ni Nalo at nais niyang tulungan si Moana na maabot ang Motofeto. Muling pinagtagpo ni Matanji si Moana kay Maui at sa natitirang kasamahan nila bago niya binuksan ang tarangkahan upang makalabas sila sa kanyang kaharian. Habang nasa karagatan,
sinabi ni Maui kay Moana na mamamatay sila dahil masyadong makapangyarihan si Nalo. Biglang lumitaw ang isang halimaw na ipinadala ni Nalo upang atakihin sila. Napagtanto ni Moana na tama si Maui, baka nga hindi sila handa sa misyon. Pinabagsak ng halimaw ang kanilang bangka, at muntik nang mamatay si Moi, ngunit nailigtas siya ni Maui sa huling sandali. Di nagtagal, natagpuan ng pangkat ang kanilang sarili sa isang liblib na isla sa gitna ng karagatan. Ipinakita ni Loto kay Moana ang wasak nilang bangka, na nagdulot sa kanya ng panghihina ng loob. Pakiramdam niya ay tuwing iniisip niyang may kontrol siya sa lahat, may pumipigil sa kanya. Ngunit pinaalala sa kanya ni Maui na nailigtas na niya ang lahat noon at kaya niya itong gawin muli. Dahil dito, muling lumakas ang loob ni Moana at nagsimulang bumuo ng isang plano kasama si Maui. Ipinaliwanag nila sa grupo na dadaan sila sa puso ng bagyo ni Nalo, kung saan gagamitin ni Maui ang kanyang mahiwagang kawit upang iahon ang isla mula sa kailaliman. Samantala, gagabayan ni Moana at ng iba pang kasamahan ang bangka upang maiwasan ang matinding bagyo. Habang nasa ere, naganyong lawin si Maui at lumipad patungo sa bagyo. Samantala, sinubukan ni Moana at ng kanyang pangkat na ipagpatuloy ang kanilang paglalayag, ngunit naging mahirap ito dahil sa matinding unos. Dahil dito, bumalik si Maui sa bangka upang tulungan silang bumuo ng bagong plano. Ipinaliwanag ni Moana na nais ni Nalo na paghiwalayin ang mga tao upang siya ay lumakas. Kaya sinabi niya kay Maui na kailangan nilang subukan muli. Sa huli, nagawa ni Maui na marating ang sentro ng bagyo at gamitin ang kanyang kawit upang hilahin ang isla pataas. Habang ginagawa ito, nakagawa si Loto ng bagong layag upang mapanatiling matatag ang bangka sa gitna ng unos. Ngunit nang makita ni Moana na tinamaan si Maui ng kidlat at bumagsak sa dagat, alam niyang wala na silang ibang pagpipilian. Tumalon siya sa dagat at hinawakan ang motu feto. Sa sandaling iyon, tinamaan siya ng kidlat ni Nalo. Biglang huminto ang bagyo, at nagsimulang maglaho ang sumpa ni Nalo. Nang magkamalay si Maui, napagtanto niyang nawawala si Moana, kaya sumisid siya sa dagat upang hanapin ito. Natagpuan niya itong walang malay, at sa takot na hindi na ito magising, nagsimula siyang lumuha. Sa di inaasahang pagkakataon, lumitaw ang mga espiritu ng mga naunang wayfinder sa paligid nila. Tinulungan nila si Moana na bumalik sa kanyang ulirat. Nang magising siya, napansin niyang nagkaroon siya ng isang bagong tato bilang tanda ng kanyang pagiging ganap na wayfinder. Sa pamamagitan ng kanilang bagong lakas, nagawa ni Moana at Maui na iahon ang motu feto mula sa kailaliman ng dagat. Habang nanunood sila, muling nagkonekta ang mga daluyan ng karagatan, at hindi nagtagal, nagsimulang dumating ang iba pang mga tao patungo sa isla. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Moana sa kanilang nayon kasama sina Maui at ang kanyang mga kasamahan. Isang engranding pagdiriwang ang inihanda upang ipagdiwang ang kanyang tagumpay. Sa huling bahagi ng kwento, makikita si Nalo na nagbabalak parusahan si Mat Angie dahil sa pagtulong kay Moana. Ngunit bago niya ito magawa, lumitaw si Tamatoa, ang dambuhalang alimango mula sa kaharian ng mga halimaw. Sinabi niyang nais niyang sumama kay Nalo upang maghayganti kay Moana.